linya, makakausap natin si Georgina Hernandez, ang tagapagsalita ni Congresswoman Leni Robredo. Magandang hapon po, Ms. Hernandez. Magandang hapon po, Ma'am Susan, at sa inyo pong mga tagapakinig. Ma'am, narinig po ninyo, hindi ko alam kung napakinggan po ninyo yung sinabi ni Atty. Amurado. Anyway, ano masasabi niyo doon sa system audit na hinihingi ng kampo ni Senador Bongbong Marquez? Sa tingin po ba ni Congresswoman Robredo, kailangan ito, importante ho ito? Opo. Nasagot na rin ho yan kahapon ni Congresswoman Leni Robredo sa kanyang interview at sumasang-ayon po siya na buksan natin ang sistema para sa audit dahil para sa kanya gusto rin niyang masiguro na transparent at maayos ang pagpapatakbo ng ating sistema. Ang gusto lang naming idiin ay sana wag makaantala sa mga prosesong susunod itong gagawing audit dahil mahalagang kumpletuhin natin ang proseso ng ating eleksyon hanggang sa canvassing upang masiguro na matutuloy ang ating proseso sa bilangan. Ms. Hernandez, maaari ba'y paliwanag yung, yung basihan ng kampo ni Congresswoman Robredo, yung sa pagsasabing siya po yung nangunguna sa eleksyon dito sa pagka-vice-presidente? Ang gamit po naming datos ay yung mga certificate of canvass made available by COMELEC sa kanilang website, yung PilipinasElectionResults2016.com. Batay ho sa website na ito at maaari itong tingnan ng ang publiko, ay available na ho lahat ng mga certificate of canvass at ang hinihintay na lamang ay yung sa Rizal, Laguna kung saan may 11,614 na boto lamang ang hinihintay. Ibig sabihin ho nito, lahat ho ng mga boto ay naipasok na at lamang po si Congresswoman Leni Robredo ng 262,346 na boto. Ang ginagamit ho namin, nais naming idiin ay yung mga official na mga certificate of canvass ng COMELEC na siyang parehong basehan na gagamitin kapag tayo ay pumunta na sa canvassing na gagawin ng ating NBOC sa susunod na linggo. Ma'am Hernandez, kung kayo ang masusunod o yung kampo po ni Congresswoman Robredo, kailan nyo gusto mangyari na itong system audit? Kasi hindi pa naman nagsasabi ang COMELEC, bagamat sabi nga, bukas naman daw sila dito. Para hindi na ho ito makasagabal dito nga sa proseso ng ginanap nating eleksyon. Dahil ngayong araw ho, proklama na yung mga nanalong senador. Siyempre, hintayin na lang natin dito yung pagpaproklama sa nanalong presidente at vice-presidente. Kung kayo po, kailan nyo gustong mangyari na itong pagbubukas doon sa system audit? Ang sa amin ho ay ipinapaubayan na ho namin sa COMELEC ang desisyon kung gagawin ang system audit at kung kailan ito gagawin. Ang sa amin lamang po ay gusto namin siguraduhin na maproteksyonan yung mga opisyal na mga dokumento na nagsasaad ng tunay na bilang ng eleksyon at ito nga ay nakikita natin sa mga COCs na available. At tama ho yung sinabi niyo, Ma'am Susan, na ngayong araw nagkaroon na ho ng proklamasyon ng mga senador, nagkaroon na rin ng proklamasyon ng mga party list group. At para sa amin, isa itong patunay na naging malinis at maayos ang ating halalan. Kaya naidaos natin ng maayos ang proklamasyon ngayon. At sa tingin namin, nanggaling lamang sa isang balota, nanggaling lamang sa isang vote counting machine ang mga boto. Kaya hindi po namin alam kung bakit hanggang ngayon ay binabahira ng duda ang resulta ng ating eleksyon. At sana po ay maidaos natin ng tuloy-tuloy ang canvassing. So wala nang may mga legal na hakbang pa bang gagawin ng kampo ninyo kaugnay ho nitong paggigit-gitan pa rin itong si Senador Bongbong Marcos at si Congresswoman Robredo? Ang sa amin po ay susundin natin yung mga systems in place at patuloy nating rerespetuhin ang mga institusyon at proseso na hanggang sa ngayon ay maayos naman pong naipatatakbo. Sige, maraming salamat, Miss Georgina Hernandez. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo.